Ilang araw na nga po tayong walang mini vlog mga mare at pare, kaya naman eto't samahan nyo na naman nga ho kami sa panibagong araw ng aming buhay dahil medyo sinipag nga ho akong mag-edit at mag-voice over ngayong araw. Ito nga ho yung a day na life namin ni Buyok kasama ang aming newborn mga mare, at nagpakain na nga rin pala ng mga doggy si Buyok sa pulong malaki at siya nga lang po mag-isa ang pumalaot. May nakita nga rin po siyang isang aso na napakapayat at sabi nga ni Buyok mga mare parang malapit na nga daw hong mawala ng buhay. Kaya naman pinilit nga po niya itong pakainin at painumin mga mare dahil awang-awa nga po siya doon sa aso. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay maagap nga pala kaming pinuntahan ni Ate Inday dahil tuturukan nga daw ho si Storm. Alam nyo ba guys, takot talaga akong humawak ng bata kapag ka tinuturukan, kaya sabi ko nga dito kay Ate Inday ay siya na nga lang ang bumuhat. Kahit nga po nung maliliit pa si Ate Cassie at si Ate Megan ay si Ate Inday po talaga ang bumubuhat sa mga anak ko kapag ka tinuturukan nga po sa center. Inaantay ko nga pong umiyak si Storm mga mare pero hindi nga po siya umiyak dahil skin test lang pala yung ginawa sa kanya. Pagkatapos nga pong turukan ni Storm sa center mga mare, eto't kumain na nga rin kaming dalawa ni Buyok dahil nagluto nga po ang nanay ng sinigang na kanduli. Napagkakasarap nga ho ng tulog ni Storm nung hating gabi, at nung madaling araw naman bigla na nga lang po siyang nagdigalig. Siguro mga mare mga 1 week lang siyang puro tulog, tapos nung makadalawang linggo na nga panay na nga po ang iri. Grabe po talaga siyang umiri mga mare to the point na parang nangingitim at namumula na nga po yung kanyang muka, tapos ay susundan na nga po ng iyak. Para nga po siyang mapupups na mauutot na hindi mo mawarian kung ano bang nangyayari sa kanya. Pero ganyan na nga rin po si Ate Cassie at si Ate Megan, ng mga baby pa nga sila, kaya naman medyo sanay na nga rin po. Ilang araw na nga rin po akong puyat mga mare at pare, pero nakakabawi naman po ako sa umaga dahil si Buyok nga po nag-aalaga sa kanya pagdating nga po ng madaling araw hanggang sa umaga. Ako nga po nakatoka kay Storm sa pag-aalaga hanggang alas 3 ng madaling araw mga mare, tapos pagdating nga po ng alas 3 ng madaling araw ay kinukuha na nga po ni Buyok. Mas magaan nga po ang pag-aalaga namin kay Storm mga mare dahil nagtutulungan po kaming dalawang mag-asawa, at minsan nga mga mare kinukuha nga rin po ng aking mga in-laws. Habang nasa kanila nga si Storm mga mare, sinasabayan ko naman ho ng tulog para naman makabawi, at sa susunod na gabi nga po mga mare may lakas na namang magpuyat. Kinabukasan naman mga mare, eto't papalaot na naman nga ho si Buyok, at ibinigay na nga ho niya sa akin si Storm dahil magpapakain nga ulit siya ng mga aso doon. Alam nyo ba mga mare, hindi na talaga ako makapag-video kay Buyok, at ang pinagbibideo ko nga dyan yung pamangkin namin na bangliit. May pasok po kasi si Ate Cass at si Ate Megan nung araw na yan mga mare, kaya naman yung pamangkin nga lang namin na maliit ang aking nautusan. Pagkatapos nga pong maihanda ni Buyok ang pagkain ng mga aso mga mare, maya-maya nga lang pumalaot na nga rin siya. Umikot nga ho siya sa pulong malaki mga mare, at nakita nga ho niya na maraming aso doon sa kabilang side ng pulo. Parang nagsunuran nga po sa kanya mga mare, kaya naman pagkarating nga po niya doon sa kubo ng mga aso, bandami na nga pong nakaabang sa kanya. Marami nga po akong nababasa sa comment section na tinatanong nga po nila kung bakit marami nga daw pong aso dito sa pulo. At ang sagot nga ho dyan mga mare, dinadala nga ho ng mga tao na ayaw na nga po sa kanila once na magkagalis at magkasakit nga po sila, dinadala na nga ho nila dito sa may pulo. Pero hindi po namin masabi ni Buyo kung sino po yung mga taong gumagawa nun dahil hindi naman po namin bantay ang pulo 24 hours. Basta na nga lang po namin makikita ng aking Buyok na may mga bagong aso na dito at inabando na. Nakakatuwa nga pong tingnan yung mga aso dahil yung iba nga po sa kanila na matagal na nga po namin pinapakain medyo nagsitabaan na, at yung iba nga pong bagong dala, yun nga po yung mga medyo payat pa. Ano naman pong hindi magsisitabaan ng mga asong pinapakain namin dito ni Buyok, bandami nga po niyan lagyan ng pagkain para nga daw po hindi magutom. May sinabi nga rin po yung mga mamimiwas sa aking Buyok na may aso nga daw po na malapit na nga pong bawian ng buhay dito sa maliit na pulo, kaya naman agad na nga rin pong pinuntahan ng aking Buyok. Dito sa pulong to may asong payat na payat. Hanapin natin. Nasabi lang ng mga mamimiwas para daw mamamatay na. Naku po, may aso nga rito. Nakaw, malapit na mamatay ito Grabe Grabe ng payat guys. Mamatay na nga to. Dito ka manap. Guys, wala ibang payat Guys, payat na payat yung aso, mamamatay na. Natin pakainin.
Grabe nga po yung asong nakita ni Buyok dito sa pulong maliit mga mare at talaga namang payat na payat kaya naman agad na po niya itong pinainom at pinakain. Hindi na nga po makakain ng aso mga mare at hindi na nga po niya magawang ibuka yung kanyang bibig kaya naman tinulungan na nga lang ho siya ni Buyok. Binubuka na nga lang ho ni Buyok yung kanyang bibig dyan mga mare para makatikim nga ho siya ng kaunting tubig tapos yung pagkain naman ay nilalagay nga niya ho sa bote tapos unti-unti nga ho niyang pinapatikim sa aso. Hindi po talaga biro yung ginagawa ni Buyok para sa mga aso dito sa pulo mga mare dahil baka mamaya ay makagat nga ho siya tapos baka mamaya ay may rabies pa. Sabi nga ho niya sa akin mga mare pagka uwi nga po niya ay araw-araw na nga daw po niya yung pupuntahan at pakakainit baka sakali nga daw po na makasurvive. Pagka uwi nga po niya ng bahay ay pinapaligo ko na po agad siya bago ko nga po siya papasukin sa kwarto para alagaan naman po itong aming baby storm. Ito nga po yung ginagamit ko kapag ka pinapaliguan na nga namin itong aming baby storm mga mare at hindi na nga po ako bumili ng bathtub dahil pwedeng-pwede naman niyang ilagay sa kahit anong batya. Karamihan nga rin po sa mga gamit ng aming baby storm ay nalilibre ko nga lang din dahil affiliate nga po ako sa Black App at sa Orange App. Hindi nga rin po ako masyadong nahihirapan sa pag-aalaga sa aming baby mga mare dahil marami nga po akong kapalitan katulad na lamang po ni Ate Cassie at ni Megan. Kagaya nga po ngayon na nagbo-voice over nga po ako ay si Ate Megan po ang nakatoka sa kanya ngayon. Kaya naman mga mare at pare kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa dulot kung nagustuhan nyo nga po itong video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood.